Hey guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Kamusta po kayo? Andito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong ka-legit Dabarkads na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legit Dabarkads. And for today's video, ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa announcement na gagawin ng TVJ ngayong araw po na ito. So, big day na naman ng TVJ guys dahil muling mapapanood sa RPN9 ang Eat Bulaga ngayong araw ka-legit Dabarkads dahil sa pagsasanib pwersa ng TVJ at ng Channel 9. But before that, pag-usapan po muna natin ang post ni Ma'am Shiwei na ito. Sabi niya, boring pa rin ang TVJ. Legit man sila, pero does it matter? May dalawang show pang kalaban nila. And sometimes neck to neck sa ratings. Laki ng mga changes. So ayun po, tinatanong niya po rito. Does it matter daw kung TVJ is Eat Bulaga? Still boring pa rin naman daw ang TVJ. Para sa akin, boring man ang sabihin ninyo, syempre basher kayo May kanya-kanya po tayong taste, so doon ka na lang mag-focus sa kung saan ka nawiwili. But doon sa tanong mo na does it matter? Yes, talaga. Na matter po na TVJ is Eat Bulaga. Dahil na hindi pera ang habol ng TVJ kung bakit nila pinaglalaban ng Eat Bulaga, kundi po ang legacy nito. Si Joey De Leon gustong-gusto po na makagawa ng history. Na umabot ng 50 years sila sa Eat Bulaga. So, pangarap po nila yan. Yun lang ang gusto ng TVJ, makapag-celebrate ng 50 years. At may karapatan naman sila. So, karapatan nila yon. Lalo pat siya yung creator, tapos mapupunta lang sa iba. Ano yun? Siyempre, di papayag ang TVJ. Ang dami na rin nilang isinakripisyo. Oo, pareha silang nag-sacrifice. Pero, unang-una, sino ba ang nag-create ng titulong Eat Bulaga? Bakit ganyan? Ang ganda-ganda ng takbo ng Eat Bulaga, nakialam po sila. Ang ayos-ayos, pero dahil meron pong mga gahaman na umapa ka-legit Dabarkads dito sa kumpanya, ayan at nagkagulo-gulo. So, ganun po talaga ang isang magandang samahan kapag po yan nadapuan ng isang gahaman panigurado. Kahit maganda ang takbo ng business ay magkakagulo-gulo. So, okay na rin, ka-OG na ang TVJ ay nakalaya sa Tape Inc. upang sa gayon, kung may magse-celebrate man ng 50 years dito ay TVJ na lamang. Lalo pat nasa kanila po ang classification of 41 for entertainment. So, dito naman sa post ni Tito Sen, you mean Eat Bulaga, ibig sabihin na confirmed na confirm ba? Mukhang ilalabas na rin nila at nakaredy na pala talaga ang logo ka-OG. Kasi Eat Bulaga na ang kanilang gagamiting title. Kaya naman guys, ngayong araw antabayan natin yan 11:30 AM. Samantala, post naman ni Cryptic Kalido Atin, sa post po ni Tito Sen, kanya po itong reply, ang tawag doon comment. Phone a friend na ba kasi mababa na ang ratings kumpara dati? So inaakusahan mo ang TVJ na tumawag sa isang friend para maipanalo ang laban? Dahil mababa na ang ratings, FYI, mataas po ang ratings ng TVJ. At bumaba man po ito, basta ang importante sa amin na sa TVJ ang Eat Bulaga. Kasi guys, kapag nasa TVJ ng Eat Bulaga, wala nang akong pakialam dito sa kabila So, I'm hoping na dito na natatapos ang laban. Kaso mag-aapila pa rin daw talaga sila. Ayaw pantapusin ng Tape Inc. ang laban kahit amoy na ang pagkatalo nila. Narito naman ang post ni Joey De Leon. EAT, ito ang announcement today, 5 p.m. January 5, panalo tayo. So, sobrang nakakatawa, no? Puro 5. 5 p.m., January 5. Grabe nga yun.
So, ibinida po muli niya ang ang kanya pong mga paintings dito na napakaganda, ka-legit the records, talagang ginamitan ng utak ka-OG. Lalong-lalo na po itong pinagsama-sama niya, 9, 2, 7 at 5, lahat ng pinanggalingan ng Itbulaga, and at the same time guys ha, sunod-sunod talaga yan. Una ang 9, sunod sa Channel 2, sunod sa 7, and sunod sa Channel 5. Sunod-sunod talaga. Diba ang taba po ng utak ni Henyo Master Joey De Leon. Samantala, speaking of announcement ka-OG, narito nga pag-usapan natin ang posibleng maging announcement ng TVJ today, lalo pat nag-post na rin si Jaco De Leon, anak po na Henyo Master, na kung saan ay tila meron po tayong dapat na abangan. So sabi niya dito, 9 times 5 equals 45. O diba? Biruin mo on the 45th year. Eto ang tinadhana. Napaka nga naman talaga. Hi, Destiny! Maraming salamat. May magandang announcement officially bukas, I'm sure. So, ano kaya ito, ka-OG? May hula na ba kayo? Ako, ang hula ko kasi certificate ni Henyo Master Joey De Leon. Diba sabi, 1 month? So, maybe ngayon na nga January, inaasahan natin January to April, di ba? Lalabas pang certificate ni Henyo Master Joey De Leon para sa titulong Itbulaga. Yung certificate of approval ng kanyang registration sa NICE Classification 41, which is for entertainment services. So, kung ngayon din nila ay a-announce, ipapakita ito ka-legit records, ay nakakatuwa naman. 'Di ba? Kung ngayon po nila ito ilalabas, ay big sabihin 100 or 1,001% ay talagang sila lang ang may karapatang gumamit ng titulong Itbulaga. Lahat ay umaayon sa kanila. Ang tape, binasura ang registration for merchandise. Kung valid pa rin, nananatili na for merchandise pa rin lang naman iyon. Pangalawa ay ang apela nila sa pagkansela ng registration ay binasura. Ganun din ang kanilang apela para sa late na pagpasa ng opposition kay Joey De Leon na trademark ay binasura. Then sa korte, sa Regional Trial Court, ay di na pwede nilang gamitin, hindi na po pwedeng gamitin ang titulong Itbulaga. So, may sarili ng title ngayon ng Tape Inc. Gawa sila ng sarili nila. And ayaw ko nang antayin pa or antabayanan pa yon. Magpo-focus ako dito sa TVJ na makikichismis na lang later anong ginamit nila sa mga tabloids, di ba? At hindi na ako sisilip doon. Nako, kikita pa sila sa akin. Nako. So, ang ibig ko sabihin guys, wala na. Wala na silang registration, bawal pa nilang gamitin ang titulong Itbulaga, tapos ang TVJ ay naaprubahan, nanalo sa IPO, naaprubahan sa Classification 41. O diba? Hangal na lang talaga ang tape kapag patuloy silang nakikipagmatigasan. Pero mukhang hindi naman na siguro kasi ultimo GMA7 ay may order ata na wag payagan ang Tape Inc. na patuloy na gamitin ang titulong Itbulaga. And kapag nakipagmatigasan sila, mukhang another case na naman yan. Hindi lamang TVJ ang magpaparusa sa kanila, magkakaso sa kanila. Malamang ang korte mismo ay parusahan sila pag nagkataon. Anyway, mabalik nga po tayo dito sa post ni Jaco De Leon. Ay may magandang announcement officially bukas, I'm sure. And happy 3 Kings to our 3 Kings of Noontime. And our hashtag legit Tarwicats and our legit Itbulaga. So, at Itbulaga at official TVJ. Ngayon guys, ang katanungan na lamang talaga mga segments kasi hindi ko siya nabasa dun sa mga report kung mapapahinto ba nila ang paggamit kahit yung mga kamukha lang na segment. So, doon ako talagang naiintriga ngayon. Pero since kasama si Jennifer, di ba? So, malay nyo naman ay habulin niya ng TVJ. At the same time, guys, ay isa pa sa inaabangan natin ay ang YouTube channel. Ano kayang gagawin ng tape dito? Papalitan ng pangalan? O
hindi na nila gagamitin. Sana po Ka-OG mabawi ng TVJ ang kanilang YouTube channel, pati na rin po ang kanilang Facebook page. Kahit doon na lamang mag-post ng mga vlogs Ka-OG ng Legit The Records, no? Sana madalas din po silang mag-vlog. Araw-araw may entry po sila ng vlog, Ka-OG. Kahit yung mga bag raid, kagaya noon, talagang masipag po sila na mag-vlogs. So, nakaka-excite, diba? Alam niyo yun, after ng E80, meron tayong aantabayanan na vlogs araw-araw. Although, hassle yon para sa schedule nila, pero sana kahit mga behind the scene lang, may mga kumuha ng mga videos, diba? So, yun lamang po. Gusto ko lamang din itanong po sa inyo kung anong hula nyo, palagay po ninyo na magiging official statement ng TVJ and announcement ngayong araw na ito. Pa-comment lang po dyan sa baba. Sana nga po ay pagpapakita na po ito ng kanilang papel, ng kanilang registration. Certificate of approval para sa kanilang NICE Classification 41. Pag meron na kasi noon, masarap isampal sa tape ink yan na hindi po pending ang kay Joey De Leon, kundi talagang late lang ang website. Sabi nga po dito na Sir Romy Obispo, magandang gabi, Ma'am Gandara. Congrats din po sa iyo sa walang sawang pagbabalita. Araw at gabi, mabuhay po kayo, Ma'am Gandara. Maraming salamat, Sir Romy Obispo, at saka of course sa araw-araw na pagsuporta. Kahit kahit mag-apila ang tape bulagta, sayang lang or masasayang lang. Tumahimik na lang kayo mga tape bulagta. Nako, mukhang hindi mangyayari kasi kagabi sa Atty. Maggie, gigil na gigil Talagang hindi raw sila makapaniwala na surprise sila. Hindi daw pala yon trademark infringement, kundi copyright infringement. O, di ba? At mag-aapila daw talaga sila. So, inunahan na ni Atty. Maggie. Meaning, hindi pa talaga sila susuko. Nako, ayaw pa rin tumahimik talaga. Gusto pa talaga ng another pagkatalo. Kung sa bagay, maganda po yan na mailagay sa history. Yung mga 10 beses tinalo ng TVJ ang tape ink sa kaso. Grabe, parang anong ganda, Ka-Legit The Records, basahin ang ganong history, no? Talagang bulagtang-bulagta, lampasong-lampaso ang tape ink sa history. Samantala, sabi naman ni Sir Manuel Ponce, Miss Gandara, makikita na rin natin yung bagong logo at maririnig yung bagong team song ng Itbulaga. Okay na lahat, malaking studio na lang ang kulang. Hehe, again, congrats sa TVJ at legit host The Records. At sa mga nagtatiyagang sumuporta at naghintay sa laban ng TVJ. Yes po, congratulations sa ating lahat kasi kasama po tayo sa laban na ito. Dahil nasa likod tayo ng TVJ na nakasuporta sa kanila at naniniwala sa laban nila. Sabi naman ni Mrs. Charlene na magre-ready na ako ng tissue. Kasi for sure, babahan na naman ang luha sa kasiyahan bukas. Ang sarap isigaw ng Itbulaga. Post po kasi ni Jaco De Leon, excited for tomorrow's show. It is official. See you, #Legit The Records at 11:30 a.m. on TV5 and CNN9. So, yun lang po muna guys ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell for more updates.